DOJ Secretary Aguirre, happy 70th birthday po. Thank you very much, Mocha. At dun sa inyong mga taga-subaybay, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. Secretary Aguirre, nagpa-survey ako sa Facebook at meron silang isang katanungan na gustong ipaabot sa inyo eh. Ito yung tanong, sir. Kailan daw po ba makukulong si De Lima? Well, siguro pagka-file ng case against her, kung DOJ lang ang aantabayanan, sandali lang yan eh. Hindi lalampas ng December. Pero baka dalhin pa natin yun sa ombudsman eh. Sapagkat ombudsman ang mayroong primary jurisdiction pagdating sa mga cases cognizable by the Sandigan Bayan. So yung ombudsman po ang kukulitin ng taong bayan? Tama. Kulitin na lang natin ang ombudsman pag nandun na sa kanila, na madaliin nila. Okay po. Salamat, Secretary. At mula sa DDS, happy 70th birthday po. Mahal po namin kayo. Thank you, mga Nasa kamay na ng Department of Justice ang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa mga bank account na iniuugnay kay Senadora Laila De Lima na naglalaman umano ng pera mula sa kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon sa DOJ, kinokonsidera nilang ipa-freeze ang mga naturang bank account dahil maaari umano itong magamit bilang ebidensya laban kay De Lima. Samantala, itinanggi ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II na pinwersa nila si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na magsalita laban sa senadora. Narito ang ulat. Hawak na ng Department of Justice o DOJ at ng National Bureau of Investigation o NBI ang report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ukol sa mga bank account na di umano'y pinaglagyan ng pera ni Senadora Laila De Lima mula sa kalakalan ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, aabot sa 20 bank account ang nakapangalan sa mga individual na malapit umano kay De Lima ang binuksan ng AMLAC. Marami pa raw bank account ang sunod na patitingnan nila sa AMLAC. Makikita mo lang doon yung, halimbawa, the name of an individual or the account name. Ito ang mga transactions doon sa account name na yun or sa account ng individual na yun. Halimbawa, sinasabi doon, mayroong deposit amounting to almost 500 million. Yun ang maaaring nakalagay doon. At saka ilang beses na nagtransaksyon, ilang beses nag-deposit. Kinokonsidera ngayon ng DOJ na ipa-freeze ang mga bank account. Ani Aguirre, magagamit ang mga ito bilang ebidensya laban kay De Lima tulad ng testimonya ng mga tumestigong high-profile inmates sa nakaraang pagdinig ng Kamara sa kanilang paghahain ng kaso na pangungunahan na ng NBI. Itinanggi naman ni De Lima na may mga dummy account siya. Samantala, sinisika pa rin ng DOJ na makuwang witness ang inmate na si JB Sebastian. Pinabulaanan naman ni Aguirre na pinuwersa nito si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino para magsalita laban kay De Lima. Sinabi na rin ni Marcelino na hindi siya pinilit para gawin ito. Naghain sa Manila Regional Trial Court Branch 17 si Marcelino kasama si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta ng mosyon para suspendihin ang arrest warrant at ibasura ang binuhay na drug case laban sa kanya. Dito tinanong siya ng media kung tetestigo nga ba siya laban kay De Lima at ito ang kanyang isinagot. I will tell the truth kung saan man forum ako iharap. I will tell the truth as far as I know the truth. Sa ibang balita, nauwi sa personalan ang sagutan ni na Senadora Laila De Lima at Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kaugnay pa rin sa issue sa Bilibid drug trade. Pati ang umano'y pribadong video ng Senadora at peluka ng kalihim na ungkat. May news to go sa Trisha Zafra. Sa isang pahayag, nagsimula ang sagutan ng dati at kasalukuyang Justice Secretary. Sabi ni Senator Laila De Lima, peke raw ang mga ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa droga tulad daw ng peluka ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Kung totoo pong accounts ko yan, na mga nasa pangalan ng iba pero accounts ko lang, pwede ba sabihin niya sa mga bangko na yan, anumang mga bank accounts na yan, na i-freeze ang mga accounts na yan? Yan ang pinaka-challenge ko po sa kanya. Na ganun pa rin, patatanggal ko sa kanya yung peluka niya kung hindi niya na naman magawa yan. Acknowledge mong fake yung aming mga witness. Nasaan ang proof mo? Nothing. Nada. Silts. Zero.
Sabay ang panayam kay De Lima at ang press conference ni Aguirre. Kaya ang banta naman ni Aguirre, posibleng ilabas ang sex video raw ni De Lima sa korte kung hindi niya aminin ang relasyon sa kanyang driver. Malaki ang significance. Mag-i-explain yun why Ronnie Dayan was so powerful, why Ronnie Dayan was able to extract monies from the drug lord. Agad na sagot ni De Lima, Alam niya, labag sa batas yan kung merong bang ganyang video. Please, stop. This is so foul. They're making me appear that I'm a sexually prolific woman. Na anong gusto niya? Wala po akong sexual life. Yun ba ang kanyang but I totally deny that insinuation that there is something between me. handa raw bigyan ng Justice Department ng immunity si Ronnie Dayan na ayon kay De Lima ay hindi na niya nakakausap. Itinanggi rin ni De Lima ang mga pahiwatig na may namamagitan sa kanila ni JB Sebastian na ayon sa kanya ay government asset. Sa lahat ng pagkakataon ng pagpunta ni Secretary De Lima sa kubo ni JB, silang dalawa ay iniwan namin. Why would you have an asset such as JB Sebastian? Was it a sexual asset or a source of information? They're making me appear as if I'm a sex worker, a paid sex worker. Now, imagine yung insinuations nila, yun ata yung kwento ng yung witness nilang sino yun, si Magleo, na pumupunta ako, I was frequenting the kubol of JB Sebastian. That is a big lie, staying there for several hours. May sagot na rin sa anunsyong may dalawang testigo ang DOJ na magsasabing mali ang idiniklara ni De Lima na halaga ng cash na na-recover sa 2014 Bilibid raid. They were able to get more than 300 million on that particular raid. Ang dineclare lang nila is 1,600,000. Fantastic. Tanungin nyo na lang lahat ng mga agencies involved in the operations kung totoo yan. Wala pong ganon. Samantala, ito po sa ibang balita muna, iginit ng Justice Department na under verification pa ang 5 bank account na inuugnay kay Senadora Laila De Lima, pati ang isang deposit slip na ang petsa ay pumatak sa isang holiday. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Hindi ipinaliwanag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kung paano, pero posibleng sa 5 BDO bank accounts daw idinaan ang drug money na napunta kay Senadora Laila De Lima at sa aid driver nitong si Ronnie Dayan. Kabilang ang account ng isang Bogs C. Obuyes, account ng isang Jonathan C. Caranto, at account ng isang kaapelyido ng driver niya. Tig 24 million pesos ang laman ng tatlo. Mas maliit naman pero milyon-milyong piso din ang laman ng kay Marel C. Obuyes at isang Marco Palisok. Sa mga yan, may 19 na transaksyon daw na nangyari na aabot sa 88.5 million pesos ang halaga. Maliit lang ito. Maliit lang. Maliit lang. Aabot ng bilyon. Pero dalawa sa mga may-ari umano ng account na pinangalanan ding testigo laban kay De Lima sa media, itinangging kanila ang mga account. Sabi ni Obuyes sa Facebook post na kinumpirma niya sa akin na kanya, ipinatawag siya sa opisina ni Aguirre at pinakitaan ng bank account na nakapangalan sa kanya. Pero imbes na buong pangalan, nickname niya ang ginamit na imposible raw na gamitin para sa account. Puro pagtanggi daw ang laman ng kanyang statement, kaya nagtataka siyang pinalalabas na kontra ang kanyang pahayag kay De Lima. Nakakuha kami ng kopya ng affidavit at itinanggi nga niya na kanya ang bank account. Sinubukan naming magdeposito sa bank account number na ayon sa DOJ ay kay Obuyes, pero hindi ito nakapangalan sa kanya. Kaya katakatakang meron pang 5 deposit slip na hawak ang DOJ na para rin sa account na yan na ibinigay raw ng isang babaeng hindi pinangalanan ni Aguirre. Isa sa mga deposit slip may petsang April 18, 2014 na Biyernes Santo o holiday kaya't sarado ang mga bangko. Mayroon bang deposit slip na sinasabi mo na Biyernes Santo? O, sinong maniniwala ka ba dun sa deposit slip na yun? So at least yung particular deposit slip na yun, parang masasabi mong discredited. Kalay mo kung nilabas ko yun, if it came from me, then sasabihin nila, hindi naman fake naman yung deposit slip, sasabog sa mukha ko yun. Sabi ni Aguirre, for verification pa nila ang mga hawak na dokumento. Gayon din kung may kaugnayan ito kay De Lima at ang babaeng source. Maaaring ginamit siya sa disinformation at pinarating sa akin through her without her knowing it. Na ano niya siya, parang na-confront niyo ba siya about this? Sinabi ko sa kanya. Ano pong sinabi? Sinabi ko sa kanya,
Alam mo ba na possibly you are being used for disinformation? Itinanggi na rin ng Caranto sa isang affidavit na kanya ang bank account na nakapangalan sa kanya. Sarado ng account na yan nang subukan naming depositohan. Sa parehong affidavit, inamin man ni Caranto na inuutusan siya noon ni De Lima na magdeposito sa account ng driver nito, hindi raw ito umabot sa milyones kundi hanggang 60,000 pesos lang. Si Dayan ang inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kolektor umano ni De Lima ng drug money mula Bilibid, bagamat wala pang inilalabas na patunay kahit sa mismong Bilibid drug matrix. Sa gitna ng mga pagtanggi ni na Obuyes at Caranto, sinabi ng DOJ na hawak na raw nito ang testimonya ng 3 drug inmates sa Bilibid. Nauna nang sinabi ni De Lima na malamang na namimilit lang ng mga testigo at nag-iimbento ng ebidensya ang DOJ laban sa kanya. Wala raw siyang kinalaman sa Bilibid drug trade. Campaign ng kampo ng Senadora ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Kumakalat ngayon ang 5 cash deposits sa bank account ng dating tauhan ni Senadora Laila de Lima. Sa larawang kuha ng Philippine Star, makikita na kabuang 24 million pesos ang pumasok sa bank account ni Edna Bogs Obuyes mula March 7 hanggang April 24 taong 2014. Nagtataka ngayon si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kung papaano lumabas sa publiko ang naturang mga bank document. Anya, premature ang pagpapalabas sa mga ito dahil inaalam pa nila sa puntong ito kung tunay nga ba ang mga transaksyon. Tingin ng kalihim, isang disinformation campaign ito ng kampo ni De Lima. Alam kong meron silang operation na ng disinformation. Sila, para kami, pumutok kung makuryente, pumutok sa mukha namin yung aming dokumentong ilalabas. Nitong linggo, humarap kay Aguirre ang mga dating staff ni De Lima sa DOJ na sina Obuyes at Jonathan Caranto. Ayon kay Aguirre, inamin sa kanya ni Caranto na maraming beses na siyang pinagdeposito ng pera ni De Lima sa bank account ng dati nitong driver at di umano'y kasintahan na si Ronnie Dayan. Itinanggi naman ni Obuyes na para sa kanya mga cash deposit slip na nagkakahalaga ng 24 million pesos. Para patotohanan ng kanilang mga pahayag, agad na nagbigay ng salaysay at sumailalim sa lie detector test sa NBI ang dalawa. Kinumpirma naman ng NBI na hindi nagsisinungaling ang mga ito. Gayunman, sinabi ni Aguirre na hindi pa rin lusot sa investigasyon sina Caranto at Obuyes. I could not at this stage exclude anyone or include anyone kasi nag-investigate pa nga lang ako eh. Bukas ang opisyal na isailalim si Caranto sa Witness Protection Program kung nanaisin ito. Maliban kina Caranto at Obuyes, sinabi ni Aguirre na may impormasyon na rin sila mula sa 3 inmate at mga drug trader na nagdadawit kina De Lima at Dayan sa kalakalan ng iligal na droga. Ani Aguirre, umaabot sa 22 bank deposit slips na may halagang 88 million pesos ang hawak nila ngayon kumpara sa 5 lamang na lumabas sa media. Plano ng DOJ na humingi ng tulong mula sa AMLAC para tingnan ang mga ito. Si Albuera Chief of Police Chief Inspector Jovi Espinido, nakita raw ang ledger ni Mayor Espinosa. Senador nga, may senador isa nakita ko, dati ng sekretary ng DOJ siguro yun. Ayun, nakita ko lang. Tinanggi ni Senadora Laila de Lima na personal niyang kakilala sina Albuera Mayor Ronald Espinosa at anak niyang si Kerwin. Bunsod po ito ng paglabas ng isang litrato na ito na ibinigay ng isang source sa GMA News kung saan makikitang kasama si de Lima at ang umano'y si Kerwin Espinosa. Hindi ko makakasaya yan. It's one of those. I don't remember this. Honestly. No, I don't know Espinosa. Even the father. Yeah, even the father. De Lima, ladies and gentlemen, I'll hang myself. Pinapakita ngayon, you resign. Dapat ka mag-resign ka. You resign. Cross na rin sa mind ko yan na para tumahimik na lang sila. Wag na nila akong, tigilan na nila ako. Tumahimik na lang ang buhay ko. Mag-resign na lang ako. The storms of life may shake our ground.
De Lima says J.B. Sebastian gave his testimony under duress. The center says Sebastian was pressured through his wife to testify against her. She adds an A1 source gave her that information. De Lima says she's no longer following the House inquiry to avoid, quote, compromising her health. Although for the past weeks, nakakabilib din si JB Sebastian dahil hindi, pinanindigan niya, hindi siya kaagad na kumbinsi. But now that he has finally appeared there at nagsumama na rin siya sa mga kasinungalingan na yan, ibig sabihin, hindi na niya kaya yung pressure. Dahil yung source ko rin po says na talaga naman na yung target nung alleged riot na yun, dun sa Bilibid 19 ay siya. Napapatayin daw talaga siya. De Lima also denies allegations about any romantic affair brought up by witnesses at the house. The center insists she never received money from illegal drugs and corruption. While De Lima admits ordering select staff to deposit and withdraw money for her, she denies owning and holding big amounts of cash. She adds her former security aide, Jonel Sanchez, was also pressured to make up stories against her. Ako, Si JB Sebastian, ay taus-pusong nanunumpa ay taus-pusong nanunumpa na magsasabi na magsasabi ng katotohanan, ng katotohanan, buong katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang. at pawang katotohanan lamang. Kasihan ako Kasihan nawa ako ng Diyos. ng Diyos. Okay, maraming salamat. Ulitin ko lang. Kanina sinabi mo hindi ka government asset. So ulitin ko lang yon para ngayon nakasumpa ka na eh. Are you a government asset? Okay, so the COMSEC is hereby directed to take note of the answer of this particular witness into the records. Habang kami ay nag-uusap, may nag-text kay OIC Ragos. Isang concerned inmate po. Pag alis ng dalaw mamaya, papatayin ni JB Sebastian si Peter ko. Tinanong ako ni Secretary De Lima kung ano yan. Sinagot ko na marami talagang naninira sa akin. Sa puntong yun ay umalis si OIC Ragos. Habang kaming tatlo ni Jonel at Secretary De Lima ay nagkikwentuhan, may mga pagkakataon na nakita ko silang dalawa na nag-holding hands at narinig ko na tinawag ni Secretary De Lima si Jonel na sweetie. Sa puntong iyon, doon ko napagtanto na sila ay may relasyon. Noong umalis na sila Jonel at Secretary De Lima, may nagsumbong sa akin na isang dalaw na habang bumisita at kausap ko si Secretary De Lima sa aming opisina sa Sige-Sige Komando, ay nagpasayaw ng mga babae ang bagong spokesperson ng komando. Kaya sinumbong ko kay Jonel Sanchez sa pamamagitan ng text na, Sir, nandito kayo kanina. Yung bagong spokesperson ng komando, nagpapasayaw ng bold show. Nagreklamo sa akin ng mga dalaw. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakatanggap ako ng text mula kay Jonel. At ito ang laman ng kanyang text sa akin. Sweetie, ito ang text ni JB. Sir, nandito kayo kanina. Yung bagong spokesperson ng komando, nagpapasayaw ng bold show. Nagreklamo sa akin ng mga dalaw. Hindi rin nagtagal, nakatanggap ako ng isa pang text message galing kay Jonel. At sinabi niya sa akin sa text message na wrong send. Dahil sa text ni Jonel, nabuo sa isipan ko na siya ay mayroong espesyal na relasyon kay Secretary De Lima. 3 araw matapos ang nasabing raid, kami ay nagkausap ni Jonel Sanchez. At isa sa aming napag-usapan ay, total naman ako lang ang naiwan sa maximum security compound. Tulungan ko raw sa pondo sa darating na eleksyon si DOJ Secretary. Pagkatapos namin mag-usap, ay sumagi sa isipan ko na akala ko na iniwan nila ako sa maximum security compound at hindi sinama sa paglipat ng mga tinaguri ang Bilibid 19 dahil iba ang pagtingin sa akin ni Secretary De Lima at ng Bucor dahil mas disiplinado ako kumpara sa ibang mga inmate leaders na kasama ko na nakakatulong sa peace and order sa Bilibid.
Pero sa bandang huli, ganun din pala ang pakay niya sa akin na paglilikumin din pala ako ng pondo para sa eleksyon ni Secretary de Lima katulad sa ginawa sa kanila. Ilang araw bago magpasko, ako ay nagbigay kay Junel ng 2 milyon sa opisina ko mismo at saksi po nito ang kapwa ko bilanggo na si Katabang. Kinabukasan, tumawag sa akin si Junel at sinabi niya na, "Pare, may kakausap sa'yo, naka-loudspeaker ka." May narinig ako sa kabilang linya ng boses ng babae, nakaboses ni Secretary de Lima. At sinabi niya sa akin na, "JB, Merry Christmas." At sumagot naman ako na, "Merry Christmas din po ma'am, natanggap niyo po ba ang regalo ko sa'yo?" At sumagot naman si Secretary na, "Yes JB, Merry Christmas." Noong January 8, 2015, humigit kumulang alas 8 ng umaga, nag-text sa akin si Junel at sinabi niya na pupunta siya kay CSOJ sa NBP sa araw din na iyon upang mag-command conference. Sinabi niya rin sa akin na maganda ako ng pera para sa napag-usapang pondo sa eleksyon at ito daw ay iabot ko na lang sa kanya. Naagad ako naganda ng 2 milyong piso at ito ay nilagay ko sa isang paper bag. Habang ako ay naghihintay na ipatawag ni Junel at ni Secretary de Lima, ay may naghagis ng granada malapit sa lugar ko na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng isa sa aking mga kakosa at pagkasugat ng 19 sa kanila. Noong araw din na yun ay dumating si Secretary de Lima at pinatawag niya kaming mga commanders at binigyan kami ng 2 oras at na ultimatum upang alamin kung sino ang naghagis ng granada. Makalipas ng 2 oras ay pinag-utos ni Secretary de Lima na maliban sa akin, lahat ng mga commanders ng gang ay ilipat sa Bartolina. Na habang kaming mga commanders ay nag-uusap tungkol sa nasabing direktiba ng kalihim, ako ay sinundo ng isang prison guard at sinabi sa akin na pakitin daw ako sa opisina ng Direktor Bukayo dahil kausapin daw ako ni Secretary de Lima. Na pumunta kaagad ako sa opisina ni Direktor Bukayo, bit-bit ng paper bag na may lamang 2 milyon. Pagdating ko sa Director's Office ay sinabihan ako ng isang staff na antayin ko na lang si Secretary de Lima sa loob ng opisina ni Direktor Bukayo. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras ay pumasok si Secretary de Lima sa opisina ni Direktor Bukayo at kinausap ako tungkol sa paghagis ng granada. Sinabi ni SOJ sa akin na ilipat niya sa Bartolina ang mga commander ng mga gang, ngunit ako raw ay may iwan sa maximum habang iniimbestigahan ng insidente. Nakiusap ako sa kanya na baka maaari kaming pagbigyan na huwag na lang ilipat sa Bartolina ang mga kasamaan kong mga commander, kapalit ng aming pagtulong sa pagresolba sa nasabing insidente at pagtulong na din sa pagresolba sa iba pang problema sa Bucor. Sinabi ko rin sa kanya na lalong magagalit sa akin ng aking mga kakosa at kapwa ko mga commanders kung sila ay ililipat sa Bartolina at ako lang ang may iwan. Dahil sa aking pakiusap, pumayag si Secretary at sinabi sa akin na hindi na dapat maulit ng ganung pangyayari. Nung paalis na ako, sinabi ko kay Secretary de Lima, "Ma'am, may bigay ako sa iyong pera, paano to? Kay Junel ko ba iabot?" Sumagot naman si Secretary de Lima na hindi ko kasama si Junel ngayon, iwan mo na lang dyan. Makalipas ang 2 o 3 linggo, mayroong lumutang na isang miyembro ng Sige-Sige Sputnik na nagsasabing alam niya kung sino ang nasa likod ng paghagis ng granada at di umano ayon sa investigasyon, isa sa mga bilanggo na dinala sa NBI ang utak at nag-utos sa pagpapasabog ng granada. Napagkasunduan din ng mga commander sa mga panahon na ito na talikuran na ang nakasanayan at tradisyon ng gang at napagkasunduan na kami ay kikilos ng naaayon sa mga alituntunin ng isang barangay sa Malayang Lipunan at ang aming samahan ay tinawag ng Liga ng mga Barangay sa Bucor. Noong bandang katapusan ng buwan ng Pebrero, taong 2015, ako ay muling kinausap ni Junel at sinabi sa akin na nagtatanong si Secretary kung ano na ang status na napag-usapan naming tulong para sa pondo sa eleksyon. At sinabi ko sa kanya na malaki pa kasi ang problema sa maximum kaya hindi ako makapag-comply. Simula ng buwan ng Marso hanggang Mayo taong 2015, ako ay nakapagbigay ng kabuuang halagang 10 milyon piso kay Junel para sa pondo sa darating na eleksyon ni Secretary Laila de Lima. Hanggang sa sinabi niya sa akin na 5M na ang monthly quota ko. Sinabi ko kay Junel na mahirapan ako dahil nandun na sa NBI ang mga kakosa kong mga Chinese drug lords. Sumagot si Junel na baka magalit sa si SOJ. Ikaw pa naman ang isa sa mga inaasahan niya para sa paglikom ng pondo. Noong hindi ko naibigay kay Junel ang nasabing kota sa buwan ng Hunyo at Hulyo, naging usap-usapan na sa maximum na ako daw ay lilipat sa Building 14 kasama ng Bilibid 19. Naagaran kong tinawagan si Junel ngunit hindi niya na sinasagot ang aking mga tawag. Sa aking pangamba na ako ay lilipat sa Building 14, kinausap ko ang aking asawa upang kumuha ng abogado para mapigilan na nakaambang paglilipat sa akin.
Noong ikat-27 ng Agosto taong 2015, sumulat ang aking abogado na si Attorney Lorna Kapunan kay Bucor Director Ricardo Reinier Cruz upang ilingin na huwag akong ilipat sa Building 14 dahil mga nganib ang aking buhay doon. Kalakip dito ang kopya ng nasabing sulat na may markang Annex A. Nakinausap din ng aking abogado si Superintendent Richard Schwarzkopf. Ngunit sinabi ni Super sa aking abogado na tanging si Secretary de Lima lamang ang pwedeng makapigil sa aking paglipat sa Building 14. Kalakip dito ang kopya ng sulat ni Director Cruz na may markang Annex B, kung saan ay kanyang inamin na si Secretary de Lima ang nagutos na ako ay lipat sa Building 14. Noong ika-6 ng Oktubre, taong 2015, sumulat ang aking abogado kay Secretary Leila de Lima upang ilingin na payagan na lang ako manatili sa maximum security compound dahil mga nganib ang aking buhay kapag ako ay lipat sa Building 14. Kalakip dito ang kopya ng nasabing sulat na may markang Annex C. Sa kabila ng aking pakiusap na huwag akong ilagay sa Building 14 dahil ako'y nangangamba sa aking kaligtasan, ako ay sapilitang nilipat pa din doon sa Building 14 o Special Housing Unit, na di umano isang pasilidad na ginawa ng Bucor para sa mga high-profile inmates para hindi na makagamit ng cellphone para sa illegal drug trade at hindi na makapagpasok ng kontrabando. Ngunit ito ay salungat o kabaliktaran sa aking nasaksihan. Makalipas ang isang buwan nung ako ay dumating sa Building 14, unti-unti itong naging maluwag hanggang sa naging sobrang luwag. Lahat ng kontrabando nakapasok muli, mula sa cellphone, alak, laptop, sugal, maging panabong na manok, babae at milyon-milyong pera ay labas-pasok sa Building 14. At nagmistulang lahat ng may kinalaman sa drug trade ay pinagsama-sama lamang sa Building 14 upang mas maluwag makagalaw at makapagnegosyo ng shabu. Dito ko din nasaksihan ang sunod-sunod na nahuhuli ng mga bodega ng mga Chinese drug lords. 150 kilograms, 180 kilograms, 300 kilograms. Di umano, ngunit malayo ito sa pinapakita sa telebisyon o media. Hindi dinideklara ang tunay na dami ng nahuli sa media. Napagalaman ko na inuutosan ni Clarence Dunggail ang mga Pilipinong drug lord sa Building 14 na bumili ng shabu sa mga Chinese high-profile inmates na nakakulong sa Building 14 upang malaman ng kanilang mga bodega ng shabu at ito ay kanyang ipaparade o ipahuli sa mga ninja cops na ayon din sa isa sa aking kasama sa Building 14 na ito raw ay mga galamay ni Clarence Dunggail. Ang mga shabu na nasamsam o nakumpiska galing sa mga bodega ng mga Chinese drug lords ay kanilang paghahati-hatian ang malaking porsyento nito at muling ibebenta sa publiko. Ito ang tunay na dahilan kung bakit lalong lumaganap ang droga sa Pilipinas. Mr. Chair, can we ask the good secretary to speak in Tagalog? Kasi, Opo. Tama nga pa. Yeah. Sorry. Noong dyan sa salaysay na ginawa mo, noong sinabi mong noong January 2014 ay nilapitan ka ni JB. Bakit ka nilapitan noong... Opo, Your Honor. Pinatawag niya po ko sa procedure side po, doon sa studio sa compound niya. At pumunta po ko doon ng first week, January 2014. Okay, para maliwanag tayo, ano ba yung procedure side na yun? Ipaliwanag mo nga. Ang procedure side po, area po niya yon. Siya pong chairman doon. Ako po, ang area ko po ay Carcel side. Ako po ang isang chairman din doon. Pero mas malaki ang aking, mas marami ang aking hawak na sa area is 8 pangkat po. Sa kanya po ay 4 lang, ipang-5 sa kanya pangkat. Bali. Yun namang sa'yo na Carcel side, opo. Ay ilan ang hawak mo? Mas marami at lahat ng mga karamihan sa 70% siguro nasa akin ang mga big time drug lords sa area ko. So, bakit ka nilipitan ni JB nun? Yun po ang sabi niya, nag-usap kami. Pare, tulungan po natin si ma'am, si secretary. Sinong tutulungan? Sinong ma'am yan? Sinong secretary yung sinasabi niya? Secretary de Lima. Para pundo para sa 2015-2016 election. So, anong gawin natin pare? Sabi na, mag-teamwork po tayo. Sabi ko, alam mo na yon, yung tayo ng mga items, i-ano mo doon sa area mo.
Sabi ko dahil sa totoo lang po ay wala man akong tiwala po doon kay GB dahil sabi ko lang oo. Wala akong tiwala doon po dahil sa totoo lang po ako yung overall chairman. In-appoint po ako ng overall chairman si OIC Director Ragos, Rafael Ragos po. Siya po nag-appoint sa akin, overall chairman. Ngayon, ilinigawan niya ako, gusto siya mag-vice chairman. So marami mga bulong-bulong kung mag-vice chairman, baka naman sinaryoin ka siya na mag-chairman. So hindi ko binigay yung pagka-vice chairman. Ito naman po si Assistant Director Cruz, ay pinapirma po ako ng English. Pinasa ko sa yung ibabaw, correction order. Anong order? Anong pangalan? Correction order, katulad sa akin. So sabi ng orderly, pinapirma po ni Assistant Director mo, si Assistant Director, si Cruz. So hindi pwede ako magtatanong si Assistant Director po. Ganon ba? Pirma. Basa-basa, kunwari nabasa ko, pero hindi ko naintindihan po. Pinirmahan ko po ngayon. Yun pala, yung pinipirmahan ko pala, pumayag daw ako at nag-usap kami, nga pumayag po ako siya ng chairman doon sa kabila at sa akin yung Carcel Session sa Presidio. So, pinatawag po ako ni OIC Ragos nung time na yon at paalis niya siya 2 days before, tinawag ko. Alam mo ba itong pinirmahan mo? Binabasa mo ba ito? Opo, sir. Siyempre, nagyayabang na ako, opo, sir. Pumayag ka ba na na sa kanyang procedure sa iyong Carcel side? Ay, hindi po, sir. Hindi ko sa totoo po, sir. Rejects lang po ako. Hindi ko naintindihan pong pinirmahan ko. Yun, sabi niya, wala akong magawa dahil po pinirmahan mo na. Yun, hati na po ang bilibid po ngayon. So ngayon, ang sabi ko na, ituloy ko lang po sinabi ko, nag-oo lang ako, hindi na po ako bumalik noong January. Yung nausap kami January, first week ng 2014. After mga 2 weeks ng January, ng second week, si Junel Sanchez po ang pumunta na sa akin doon. At yung security aid ni Secretary de Lima. Okay, gawin nating question at saka answer, ha? Okay, apo. Tanong at sagot. Apo. Okay. So, yung bang, anong naging dahilan at nawalan ka ng tiwala kay JB Sebastian? Ayun po, yung kasi kaibigan po niya si Assistant Director Cruz. Close po sila at yun doon ako nagtatampo at parang wala akong tiwala dahil hindi ko binigay yung pagka-vice chairman niya. Pinapirma nila ako po ng correction order na English po, na hindi ko naintindihan English at pumirma naman ako. Yun pala, nahati na pala ang nakasulat po doon. Hati na kami. Pumayag daw ako nga siya ang mag-chairman doon sa kabila. Pero sa totoo po, hindi po. Okay. So, saan ba itong Presidio side at Carcel side? Saan yan? Sa maximum sa loob ng Bilibid po. Sa maximum security compound. Ngayon, pag sinabing chairman ka ng Presidio side or Carcel side, anong ibig sabihin yan? Pag chairman ka, sa labas po yun parang gobernador po ka. So, yung mga commander parang mayor po yun. Ganon po. At ang correction order po namin ay parang director, superintendent, tapos chairman. Parang ganon. May power po kami doon. Kaya po namin magpatapon ng mga inmate. Kasi kami po ang inappoint ng director, kami po ay ang superintendent, kami po ay binigyan ng power doon sa aming sakupan. Saan ninyo ipapatapon yung inmates ninyo? Pwede po kami gagawa ng pong report at i-submit po namin sa superintendent or kay director, ibulong po namin, kaya po namin. Right. So, bakit mo pinirmahan nang hindi mo naintindihan yung papel na pinirmahan mo? Ayun po, kasi ako po ay marunong ko magbasa ng English pero hindi ko makaintindi sa mga binasa ko po. So, mula noon, nawalan ka ng tiwala kay Mula noon Sebastian. Ayun, sino may binanggit kang isang Jonel Sanchez? Sino ito? Ito po ay, siya po ang security aid ni Secretary de Lima po. Meron ka bang naging pag-uusap kay Jonel Sanchez? Opo, yung pumunta po siya nung second week, 2014 January po.
sabi niya, oh, bakit di ka bumalik? Nag-usap na pala kayo kay JB. Anong ibig niyo sabihin? Bakit hindi ka bumalik? Yung pinag-usapan namin tulungan natin si Secretary de Lima, mag-teamwork po tayo para pundo sa 2015, sa 2016 eleksyon na pare. Ano ngayon ang sinagot mo? Ang sabi ko ay, Sir Jonel, ay sa totoo lang po, wala po akong tiwala doon. Baka gamitin lang ko i-bumper niya. Tapos, siya pa ang babango kay Secretary. Ay, sabi niya sa akin, ganito na lang, huwag na kayo mag-away. Yung kalimutan na yung tampuhan ninyo. So, kasi pag mag-away pa kayo, baka maipiktuhan ka, Chairman. Malaki pa na mahawak mong area mo, sabi niya. So, Okay, kalimutan mo na yung tampo mo, yung pinapirma ka ganito. So, ganito, ako na lang mag-ano sa inyong dalawa, pero, sabi ko ni Sir Jonel na, Sir, kung ikaw, Sir, ang mag-breach sa aming dalawa, basta ayaw ko magkausap kami uli, papayag po ako. At least, diretso po sa'yo, at least, alam din po ni Secretary de Lima. Yung parang mabango din po ako sa kanya. Okay, so, ang ibig mo sabihin ay pumayag ka dun sa alok ni Jonel Sanchez? Opo, sabi ko, sige, sabi ko, kausapin ko muna, sir, yung mga membro ko, kung ilan ang kaya. Hintay muna. Paliwanag mo nga, ano ba itong pinagagawa sa'yo ni JB Sebastian at ngayon naman ay ni Jonel Sanchez? Ano ba yung pinagagawa nila sa'yo? Kasi ang usapan po namin una ni JB Sebastian ay tulungan ko siya sa pagbibinta ng shabu. Ngayon, oo lang ako. Tapos, nung 2 weeks, first week po kami nag-usap January 2014, yung second week po, si Junil lang pumunta doon sa akin, Your Honor. Sabi niya po, Your Honor, sa akin, oh, bakit hindi ka bumalik? Nag-usap na pala kay GB. Ang sabi ko sa kanya, Sir Junil, wala akong tiwala doon, alam mo naman. Baka gamitin lang ko, baka i-bumper lang ako. So, siya pang mabango kay Dilima, bako ako naman sabi ko, kung ikaw naman, Sir Junil, parang siya magbe-bridge sa amin, basta wag na lang kami mag-away. So, ang usapan doon po, Your Honor, yung usapan namin GB, siya na ang magbe-bridge para sa amin, at sabi ko ni Sir Jonel na kausapin ko ng membro kung ilan ang kaya nila. So, okay. Sa mga tuwid ng si Jonel na kumausap sa iyo ay pumayag Opo, ka na. siyempre. Pumayag na po ako, Your Honor. Siyempre, bukod pa doon sa transaksyon na yon, ay may 3 milyon po kaming binibigay buwan-buwan po kay Secretary de Lima po. Okay. Ano yung 3 milyong binibigay mo buwan-buwan kay Secretary de Lima? Opo. Paano yan? Ikukulikta ko po ang aking sa area po sa mga big time. Tag 100,000, 200,000, may 500,000. So, pag umabot ng 3 milyon, buwan-buwan po yun po ang PR, ang tatawag sa amin yun, PR Payula po. Para lahat ng gusto namin mga kontrabando ipapasok. Gold card, motor de Corinte. Ang aking motor de Corinte sa area ko is 100 ka motor de Corinte scooter. Gold card ko sa area ko, nasa 30 to 40 gold card. Concert ko, mag-concert po, gumawa ko ng concert na parang Aranita. Lahat pumapasok ng truck ko, 4-5 truck, 10-wheelers po. Makakarga po ako ng mga beer in can po. 300 boxes po, every event ko po. Okay. Hindi ko maintindihan yung 300 boxes ng beer o cases ng beer. Beer in can po. Carton po, box. Ang bili ko po is 700 pesos. Binibinta ko sa loob ng maximum po ay 10,000. 3 to 4 hours po, ubos na yun po ang 300 boxes na beer. Yung... So, ilang... At saka... ilang 10-wheeler truck ang pinagkakargahan yan? Isang 10-wheeler na truck na close van po yun. At saka 3 kalahating 10-wheelers po yun. Pang-5 pong generator po. Kasi pag mag-concert po, hindi po pwede kayang kuryente ng Bucor. Kailangan generator po. Ang gagamitin is
350 kBA po ang ginagamit po pag mag-concert po ako. Talaga, 350 kV. Opo. Okay, isa-isa natin yan. Opo. Yung bang pagpasok ng beer, ay kala ko bawal yan sa loob ng bilibid. Pinakabawal po ang inumin na makalasing po, pinakabawal. Pinakabawal. Kasi yung noon dating wala pa ko sa maximum bira sila makapasok ng beer. Ako lang nagpapasok diyan mula tinayo yung bilibid ng maximum. Ako lang nagpapasok ng 300 boxes ng beer. Bakit mo naman naipasok yan, samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng bilibid? Ay, siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice yung Secretary de Lima po. Paano ka binasbasa nun? Dahil po doon sa security po niya, ang kausap ko at isang bisis ko po nakausap po si Secretary de Lima sa phone po, isang bisis po. Nakausap mo tungkol dyan sa Opo, may number po. Saan yung... At tagal-tagal kong hinahanap tong number na po dahil mula ni Red po kami sa maximum, mabuti na lang nakita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary de Lima po. Paano mo nakuha yung number niya? Noong January 2nd week 2014, yung may instruct na po siya nga siya magbe-break sa transaction sa Shabu. Sabi ko, siyempre nagduda po rin ako, imposible, sekretary. Tapos ganon, siyempre, sabi ko, Junel, sir, pwede ba makausap saglit po si sekretary? Okay. Bago yun, ano yung number na nakalagay dyan? Basahin mo ng malakas. Teka ma. Yung mata ko. Mababasa mo ba yan? 0917-842-1831 po. 18 or... 19 pala. Sorry po, Your Honor. 842-1931. 1931. Opo. Sinabi mong yan ay... Paano mo nakuha nga ulit ang cellphone na yan? Bigyan mo ko cellphone. Sino nagbigay sa iyo niyan? Paano mo nakuha yan? Ito po, ganito po yung ano. Paano yung pagsabi, gusto ko lang malaman, i-confirm at nagmula nung 2013, October, nagumpisa na po ko nagbigay ng 3 million kinukuha po ni Junel sa aking talent manager ng banda. 2013. 2013, doon ka nag-umpisang magbigay ng quota kay Secretary de Lima ng 3 million per month. Opo. Okay. Tapos, nung hindi ko nakausap si Secretary hanggang January, nag-usap kami ni Sir Junel, sabi ko, at lalo na yung may instruction na naman daw si Ronnie Dayan, sabi ko, pwede ba makausap si Secretary? Para yata kang tiwala. Hindi, ano lang, siguro din ka lang na, kahit saglit lang po. Sabi niya, sige, para maniwala ka, i-dial mo. I-dial. Dinidictate niya. Cellphone, pwede pairam cellphone. Attorney. Yung mic mo. Okay. Sige. Sabi niya, sige, dial mo. Dictate. So, dial ko. Itong denial ko po number. Pagkatapos, pindot ko. Pagpindot ko, lumabas yung ma'am. Tapos, sabi ko nga, ikaw mo nakausap. Sabi ko, ikaw mo na makausap. Sabi mo, kausapin ko. Siyempre, di ba kausap niya? Sabi niya, hello po ma'am. Itatapos. Sabi ko, hello po ma'am. Kausapin ka saglit ni Herbert. Sabi niya sa akin, sige. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi ko po ni ma'am, Herbert, sabi niya sa akin, kumusta? Siyempre, baka ang isip ko nun, baka ko kunwari si sekretary to. Siyempre, pero yung boses niya po, dahil lagi ko po siya napanood sa TV, talagang siya po. Sabi ko, ma'am, confirm ko lang po, nandito po si Sir Junel. May instruction po sa akin. Sabi po niya, okay, bahala na kayo diyan. Ma'am, I confirm ko rin po yung October po, nagmula po siya, kinukuha, nag-umpisa po siya doon sa October 2003, kinukuha po niya yung 3M po. Okay. Herbert, thank you. Yun lang po ang usapan namin doon. Maikli lang po. So, mga anong buwan yan nang nag-usap kayo sa telepono? January 2nd week po, ng 2014 po. So, October nagbigay ka ng 3 million.
November, nagbigay ka ng 3 million. Opo. December, nagbigay ka ng 3 million. Opo. January, kinausap mo si Secretary de Lima. O, kasi magmula noong October po, pagbibigay, baka kinukuha po ni Junior yung pera na 3 million, ay hindi ko nakausap. Nung time na yun, may panibagong utos sa akin, yung shabu na pinag-usapan, ay gusto ko lang makausap si Secretary po. Kahit saglit. Pero yung yung mga nakaraang pinagbibigyan mo, October, November, December, nagduda ka ba na nakakarating kay Secretary de Lima yun o hindi? Kasi, nung sa 3 million, hindi kasi, hindi pa ko, wala kung may duda po, Your Honor, kunti lang kasi, ang una-una, ang katiwala ko, yung talent manager ng banda ko po. Tapos, hindi lang po si Junel po ay yung security, kung hindi, yung kanang kamay secretary mismo sa opisina ni Secretary de Lima na si Ma'am Lins po ay... Anong pangalan? Ma'am Lins. Ma'am Lins. Oh, Lins po ang yung talent manager ko po ang kasi sila pong close. Anong pangalan yung talent manager mo ngayon? Si Reynante Diaz po. Reynante Diaz po. Reynante Diaz. Ngayon, nung kausap mo siya sa telepono, paano mo naman nasigurong siya yung kausap mo na si Secretary de Lima? Kasi po, lagi ko nanood ng TV at lagi ko po siya, yung boses niya, nabusisan ko po siya. So talagang boses na boses niya? Sobra pong boses. 100%? 100% po. Mr. Chairman, can I just manifest to the chair that we secured the number of Mr. Golanco and summon the service provider to get a recording and time of those conversations. Okay. I so move. Opo. What is your number, Mr. Golanco? Number? Ay, hindi po. Ang ginamit pong number po kay Sir Junel po, Your Honor. Sir Junel. What is the number of Junel? Do you know? Hindi ko na po. Pero may alam po, yung secretary ko, talent manager ko po ng banda. Siya po nakalam. Sila po ang close po ni Sir Junel. Will you please submit that number?